Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today, lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual, yung ating EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. In the early days of 2022, on January 13, 6 Sabongeros went missing. They left Tanay Town in Rizal at around 1 a.m. to join a 6-cock stud derby game in Manila Arena in Santa Ana, Manila. Jeff Marlin, lumantad na ang 4 pang nagpakilala mga akusado na kasamahan ni alias Totoy sa kaso ng missing Sabongero. Sa isang online live na tumagal ng 6 na minuto, nagpakilala ang 4 na kabilang sila sa kinasuhan noon sa Manila Arena. Ayon sa 4, lumitaw sila para humingi rin ng proteksyon sa gobyerno para sa kanilang seguridad at kanilang pamilya dahil kabilang din sila sa mga biktima. Pag-usapan naman natin yung very controversial na mga nawawalang Sabongero. Ito, kung maalala nyo, ito yung 34 na mga Sabongero na nawawala. Ito yung panahon pa ng COVID. I think ito ay nag-start ng 2019 hanggang 2020 hanggang sa present time. May mga pailan-ilan pang nawala. At nung panahon na yan, nung kasagsagan ng COVID, mas maraming mga tao na related nga dito sa sabong ang mga nawala. Pero during that time, yung general public hindi masyadong interesado. Hindi natin masyadong pinag-uusapan, hindi natin masyadong binibigyan ng atensyon dahil nga lahat tayo kabado, lahat tayo nag-aalala doon sa nangyayari nga na pandemic. So hindi ito masyadong nabigyan ng pansin. Although lumalabas siya sa balita, maya't maya mayroong balita tungkol dito, hindi masyado nagka-interest ang taong bayan. Dahil nga doon sa kadahilan ng yung panahon na yan ay pandemic. Pero lately, of course, kawawa naman talaga yung mga biktima at kawawa yung mga pamilya nila. Sila ang hindi talaga tumitigil at kung matatandaan ninyo, nagkaroon pa talaga ito ng hearing diyan sa Senado, doon sa Senado at ang naging nag-imbestiga rito, pinunong abala rito na nanguna na nag-imbestiga nito ay si Bato de la Rosa. I think ito yung committee niya. Na committee ni Bato de la Rosa na nag-imbestiga. So dumating pa diyan na-invite si Atong Ang, mga pulis at iba pang mga personalities katulad ng mga pamilya ng mga naging biktima nga. At medyo mahaba-haba rin yan, ilang ulit din yan, ilang sessions na nagkaroon ng mga investigasyon dyan sa Senado. Pero pagkatapos niyan, nung medyo lumamig yung pandemic, nung medyo humupa ang pandemic, ay parang humupa din yung balita dito. Kaya nakakaawa yung mga pamilya nito na hindi natahimik at naghahangad talaga ng katarungan para doon sa kanilang mga mahal sa buhay na nawala. Kaya kagulat-gulat na during this time, itong 2025 na, itong 2025 lumitaw yung alias Totoy na tinatawag natin na whistleblower. Hindi natin maintindihan, hindi natin kung ano mga dahilan, bakit biglang-bigla lumitaw itong si alias Totoy. Siguro, isa rin siya sa
medyo tagilid na ang buhay dahil sa mga nalalaman niya tungkol dito sa kaso na to. At alam naman natin kung gaano kalaki ang kita dito sa online sabong na to. Lalo na nung panahon ng pandemic na walang masyadong pinagkakaabalahan ng taong bayan, sumikat itong online sabong na to. Dahil nga, dito sa kadahilan ng hindi makalabas ang mga tao, walang masyadong activity, nasa bahay lang, sarado ang mga malls, at yung mga extracurricular activities ng tao ay nalimitahan. Kaya nung panahon na to ay sobrang lakas ng kita ng mga handler or yung mga operator nitong online sabong. Ang balita ko ay meron itong 7 licensee or 7 licensees na mga operators ng online sabong. At isang napapabalita pa nga rito, yung nakakulong ngayon, si Arnie Tevez. Hindi ko alam ang katotohanan yan, pero isa yan sa mga nababalita. At iba pang mga personalidad, pero ang pinaka-prominente dito ay itong si Atong Ang. Alam ng lahat yan. So, nung ang kasagsagan ng pandemic, ay kasagsagan din yung pag-imbestiga rito na later on, lumamig. Isa rito siguro sa mga dahilan kung bakit ito ay lumamig, dahil walang makitang katawan. Walang body of the crime na tinatawag. Kasi pag walang body of the crime, wala ka talagang maipa-file na kaso. Mahirap i-prove sa korte, lalong-lalo na kung walang mga witnesses. Kaya ang laking bagay ng itong si alias Totoy ay lumitaw. Gaya nga ng sinabi ko, baka ito kasi ay medyo may threat na rin sa buhay dahil sa dami nung kanyang nalalaman. At ayon sa balita, itong alias Totoy na to ay big time din ito. Mayaman din ito. So maganda ang katungkulan nito diyan sa online sabong na pinag-uusapan. So talagang maraming alam ito. Meron pa nga siyang pag-amin na may mga panahon na siya mismo ang nagbabayad dun sa mga killer. So, very vital ito at welcome news ito sa mga naargabyado doon sa mga pamilyang na biktima nitong mga nawawalang sabongero. At isa nga sa mga sinabi niya, ay hindi nga lang daw 34 ang totoong nawawala. Aabot daw sa mahigit 100 ito. So, anong ibig sabihin nito? Baka marami dito hindi na lang nagreklamo, hindi na nag-report. Ang iba siguro dito ay wala talagang kakayahan at natakot ang pamilya dahil alam nila masyadong malaking personalidad ang babanggain nila dito sa nangyaring mga krimen. Kaya ang iba rito malamang-lamang ay hindi na nag-report sa pulis. Kaya according nga kay alias Totoy, mahigit 100 ito kung tutuusin. At ito nga daw ay inilaglag doon sa gitna ng lawa, doon sa Taal Lake, na kung saan ay itinali ito. Tinali ito sa isang sako na punong-puno yata ng buhangin o bato para lumubog at hindi na lumitaw. At alam nyo ba kung gaano kalalim ang Taal Lake? Ang Taal Lake po ay nag-a-average na mga 65 meters hanggang 170 plus meters na lalim. 65 meters ang average depth nito at ang pinakamalalim na portion nito ay umaabot ng 180 meters. Yan pong 180 meters ay mahigit 50 palapag na building. Ganyan po kalalim ang Taal Lake na to. Yung 65 meters naman, aabot po yan sa 18 floors na building. Napakalalim po ng lawa na to, yung Taal Lake na to. Dahil ito ay isang lawa na napakalalim dahil sa ito ay bulkan. Ito yung Taal Lake. Kaya talagang napakalalim nito. Kaya I would imagine na pag ikaw talaga nalubog dyan, mahirap ka nang makita.
Kung ikaw ay tatalian dyan ng pampabigat at ilulubog ka dyan, mukhang malabo ka na talagang mahanap. Kaya sa ngayon, itong ating DOJ ay humihingi na ng tulong sa Japan kasi sila ang may technology na meron silang aparato, meron silang robot or meron silang makina na pwedeng ilubog at pwedeng maghanap diyan sa ilalim sa bottom ng Taal Lake. Sila po ang may capability at yung iba pang mga bansa na meron ding similar technology. But of course, yung pinakamalapit sa atin, yung Japan, kaya sa Japan tayo humihingi ng tulong para magamit ang kanilang technology sa paghahanap diyan sa Taal Lake. Kaya lang talagang grabe kung i-imagine mo yung 50 stories high na building, ganong kalalim. Kaya hindi rin ganon kadali ang magiging paghahanap dito. Pero kailangan may makita. Kasi mas madaling i-prove sa korte, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga ng conclusion ang krimen, magkaroon ng conviction kung makikita yung mga inilubog diyan sa yung body of the crime, yung katawan ng mga biktima. Mas madali po. Pero hindi ko sinasabing pag hindi nakita yan ay walang pag-asang makonvict or mahatulan ng guilty yung gumawa or pinakapinuno ng gumawa ng karumal-dumal na krimen na to. Ang isa pang nakakagulat na sinabi ni alias Totoy ay meron nga itong involved daw na isang babaeng sikat na celebrity. Marami nakakaalam dyan. Kasi alam naman natin, although hindi pa pinapangalanan ng DOJ ang mga personalidad dahil nga currently under investigation, ang very prominent name na lumalabas dito, of course, ay itong si Atong Ang. At si Atong Ang naman, alam naman natin na naging karelasyon niya o nagkaroon sila ng relasyon ni Gretchen Barreto. Pero hindi naman pinangalanan si Gretchen Barreto nitong si alias Totoy. At hindi rin pinangalanan ni DOJ Secretary dahil nga under investigation ito. Pero lumalabas ang mga mukha nila, lumalabas ang pangalan nila pag nagkakaroon ng diskusyon tungkol dito. Nagiging automatic siya. Although dinidinayan or hindi naman sinasabi yan nung mga taong nagsasalita tungkol dito sa kaso na to. Pero imagine niyo kung sinasabi ni alias Totoy na isang sikat na celebrity ang na-involve dito, imagine niyo kung ano ang nararamdaman ngayon ng babaeng ito na naging very materialistic. Yan po ang problema kung tayo ay hindi nakontento kung ano ang meron tayo. Naghanap ka ng mas magandang buhay, mas maraming pera, mas maraming luho sa katawan, okay lang naman yan kung hindi mapupunta sa isang ganitong klaseng pangyayari. Isang kaso na napaka-karumal-dumal na kaso na maaari kang makulong habang buhay dahil sa laki ng kasong ito. I could imagine the fear, the anxiety, yung anticipation pag ikaw ang nasa kalagayan ng babaeng ito. Ganun na rin po doon sa kalagayan ng mga personalidad na sinasabing pinuno or principal na sinasabing siyang nag-utos ng mga pagpatay or pagkawala ng mga sabongero na to. Mayaman ka nga, lahat ng luho meron ka, lahat ng provision sa buhay meron ka, makakapunta ka kahit saan, gusto mo, private jet pa, bakasyon dito, bakasyon doon sa iba't ibang bansa, pero ano ang kapalit? Yan po ang problema
kapag ang isang tao ay hindi nasiyahan, hindi nakontento sa kung ano ang meron siya. At hindi lang yun. Pagka ikaw ay naging very powerful na, ito po ay karaniwang sumasaksak sa utak ng tao. Pag ang isang tao ay napakadami na ng pera, napaka-powerful na, kayang-kayang bilhin lahat, pati ang hustisya, ultimately, ang sisingil po sa iyo ay yung poong may kapal. Hindi po worth it na isusugal mo ang lahat-lahat para lang sa yaman. Hindi po natutulog ang Diyos. May mga kilala po tayong ganyan na ginodiyos ang pera. Hindi po natutulog ang Diyos at ako'y naniniwala sa karma. Darating ang panahon, yung iyong kasakiman sa pera ang maglalaglag sa iyo. Yan din ang magbibigay sa iyo ng walang patumanggang problema at gulo ng isip. Kaya nga ito ngayon, imagine ninyo, ang mga taong ito na ubod ng yaman, ubod ng sarap ng buhay, lahat na igagawa, lahat kaya nilang gawin, lahat kaya nilang bilhin, halos lahat kaya nilang bilhin. Pag ganito na ang nangyayari, imagine ninyo kung anong klaseng problema meron sila ngayon. Worth ba yung inyong pagdurusa ngayon? Yung inyong pag-aalala, inyong takot, inyong kaba doon sa inyong ginawang pag-murder sa mga tao dahil hadlang sila. Hadlang sila doon pa sa mga papasok na pera sa inyo. Ayaw nyo na nababawasan ng pera nyo, nababawasan ng negosyo nyo, naiisahan kayo, lalong-lalo na ang tingin nyo maliliit na tao, ganyan ang ginawa nyo. Kung legitimate naman ang business nyo at meron naman kayong nakitang ebidensya na pagkakamali ng mga tao na yan, bakit hindi nyo na lang idinimanda dahil meron naman kayong koneksyon? Bakit hindi nyo na lang ipinakulong? Dahil kumpleto naman kayo sa koneksyon. Inuwi nyo pa sa pagpapatay, pag-murder ng mga tao na walang kalaban-laban. Ngayon, uulitin ko yung tanong ko. Worth ba? Yung nararamdaman nyo ngayon na kaba, anxiety, at saka siguro hindi na kayo nakakatulog sa gabi, worth ba? Yung tinamasa nyong yaman na bandang huli, sisingilin din pala kayo. Kaya kayo, yung iba pang mga taong kilala ko na ginodiyos din ang pera, kinakalimutan na ang good manners and right conduct, kinakalimutan na yung batas, kinakalimutan lahat para lang sa pera, darating ang panahon, pagsisisihan nyo yan. Ang mga Dutertes, good example din yan. Sa bibig ng galing mismo ni Digong Duterte na ever since, mga government workers lang sila. Government workers lang sila. Kung di ako nagkakamali, mula pa sa tatay niya hanggang sa nanay niya. Wala silang negosyo, sinabi niya. Wala silang business. Pero, lumalabas na napakayaman nila. Ngayon, yung mga pagbebenta ng bahay, nabibisto sila. Nung ibinibenta ni Hanilet yung bahay niya, doon sa yung sikat na bahay na laging lumalabas sa media, ano sabi ni Digong? Meron namang malaking bahay pa yan si Hanilet. Bakit hindi yan naibenta? So lumalabas, meron pa talagang malaking bahay. Malaking bahay itong sila Digong Duterte na hindi prominente sa media. Ang nakikita lang yung bungalow niya na luma, yun ang madalas na pinapakita sa media.
So again, sasabihin ko, mga government employees lang sila. Pero tingnan nyo kung gaano sila kayaman. Hindi nila pwede i-deny yan. Dahil milyon-milyon ang ibinabayad nila ngayon kay Kaufman. Yung team ni Kaufman, na abogado niya sa The Hague. Kung government employee ka, kahit na abutin ka pa ng 50 taon, 100 taon, hindi ka makakaipon ng pera na katulad ng ginagastos nila ngayon. Maya't maya, nag-a-abroad yung mga anak, asawa, etc. Saan kumukuha ng panggastos yan? Kung hindi sila mayaman. Pang hotel, pagkain nila, at yun nga, pambayad sa abogado. Ganon din itong si Sara Duterte. Kinuha niyang abogado, sila Fortune. Napakamahal na lawyer. Ever since then, government employee lang si Sara Duterte. Wala ring negosyo. Ngayon, saan kumukuha ng pambayad yan? Milyon-milyon din yan. May nag-estimate din na 20 million ang acceptance yan, more or less. Yung kay Kaufman naman, 150 million pesos daw a month yan. Of course, mga estimate pa lang yan. Pero kung mag-compute ka, baka nga umabot ng ganyan. Kahit na nga hindi umabot ng 150 million a month. Kahit na sabihin mong 50 million a month na lang, saan sila kukuha kung ikaw ay dating government employee lang? Hindi po kayang ipunin yan. Hindi po kayang ipunin ng isang government employee yung ganyang kalaking amount. At meron daw malaking bahay pa yan. Hindi natin alam kung isang bahay lang yan. Hindi pa natin alam. Later on, maglalabasan yan. At pag natuloy itong impeachment proceedings ni Sara, lahat yan maglalabasan. Pati yung sinasabi ni Senator Trillanes na bank account na monthly or I don't know, bi-monthly may pumapasok na pera galing, sabi ni Trillanes, sa isang drug lord. At itong mga Dutertes, halos lahat na sila may kaso. Halos lahat na sila. Hindi ko nang alam yung mga apo ni... Wala pa siguro yung mga apo. Pero itong si Pulong Duterte, pati yung bayaw niya, si Mans Carpio, may mga kaso na yan na naka-hold diyan sa ombudsman. Inaantay lang ang pagbaba nitong si Ombudsman Martires para igawing active yung mga kaso na yan. Ang sinasabi po natin dito, mga kapatid, mga kababayan, ito yung mga taong hindi nasiyahan sa maliit na pera. Kaya ang sinasabi natin, hindi worth. Kung ikaw ay hindi lalaban ng parehas, magkakamal ka ng limpak-limpak na salapi, through illegal means, hindi rin po worth yan kung bandang huli ay pagbabayaran mo, makakasuhan ka, at in the case of Duterte, ayan, nasa The Hague, naka-confine sa isang kwarto na hindi na na-enjoy ang yaman niya. Na-enjoy niya lang doon sa pambayad sa lawyer dahil meron siya. Ganon din si Sara Duterte. Ngayon pala, nagbabayad na ng mga abogado. Diyan nila nagagamit yung kanilang pera. Itong sila Pulong Duterte, itong sila Mans Carpio, later on, pag dinampot na yan at napatunayan, nagkaroon ng prima facie evidence yung kanilang mga kaso, dadamputin din yan. At ang gagamitin din nilang pera, yun nga, yung nalikom nilang pera all through the years na nasa government sila. Na questionable nga. Dahil wala, si Duterte mismo nagsabi, si Digong Duterte mismo nagsabi, wala silang negosyo. Ang drama niya pa nga sa Senado at saka doon sa Kongreso, nung na-imbestado doon siyang nag-attend siya ng hearing doon, dapat daw bayaran ng kanyang plain fee dahil wala naman daw siya negosyo, umaasa lang daw siya sa pension. Ganun po yung mga drama niya noon. Umaasa lang siya sa pension. At isa pa niya sinabi doon na hindi ko makalimutan,
bigyan daw siya ng pamasahe para sumurrender siya doon sa dahig. Dahil wala siyang pambayad sa eroplano. Yun yung mga drama niya. Pero ngayon, indirectly umaamin sila na marami silang pera. Mayat maya yung pamilya niya na doon lumilipad sa Netherlands. Magkano ang pamasahe dyan? Magkano ang hotel niyan? At, again, uulitin ko, magkano ang gastos nila monthly sa mga abogado. Ganon din dito kay Sara Duterte. Kaya mga kapatid, mga kababayan, uulit-ulitin natin, kung ang kayamanan mo ay manggagaling din lang sa illegal, manggagaling sa pang-api ng ibang tao, sisingilin ka rin sa bandang huli. In so many ways. Pwedeng karma, at kung obvious na illegal yan, maaari kang makulong, pagbabayaran mo lahat yan. Kung hindi tama ang pagkakamal mo ng pera. Marami dyan. Hindi lang sa gobyerno, pati sa private. Nagagawa nilang mang-api ng ibang tao para yumaman. Meron pong karma. Sigurado yan. Tatamaan kayo ng karma. At again, itong kaso nila, ang kaso nitong mga nawawalang sabungero, hindi pa ina-identify ng DOJ, pero alam naman natin lumalabas sa media yung mga mukha, yung mga pangalan ng mga taong sila daw ang involved dito. Ngayon, pag ito ay nagkaroon ng investigasyon at nagkaroon ng prima facie evidence at napalakas ang kaso, saan dadamputin ang mga personalidad na to na ubod ng yaman? Na umabot na nga sila doon sa mga tao para lang wag maputol ang pagyaman nila. Uulitin ko, ano ngayon ang pakiramdam ninyo? Na masyado nyong pinanginoon ang pera. Pagbabayaran nyo yan sa batas at sa karma. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. I will see you again. Thank you once again, ladies and gentlemen, for joining me today. And I hope we'll be able to see each other again in my future episodes. And for those who are just new in this channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell and the like button. And please do share this vlog so that we'll be able to grow our community here in my small channel. And ladies and gentlemen, thank you so much. See you later.